Good day po sa mga visitors namin sa Teps TV at welcome po muli sa aking channel. At ngayong araw ay may sasagutin tayong tanong about sa home credit. So ito ay tanong ni user JT1 kasi yung 5G yung dulo. So makikita nyo naman yung screenshot ng tanong. So ang tanong niya ay, hello boss, tanong ko lang po, na-delay ako ng bayad ng 3 months. Nabayaran ko naman po. Makakautang pa ba ulit ako? So, ang sagot dito is depende. So, titingnan kasi nung nagpapautang kung yung itong huling bayad mo, di ba, 3 months ka na delay. Pero nabayaran mo naman ulit. So, kung 1 taon mo siya binayaran or 2 taon, so medyo mas lamang pa rin yung nakapagbayad ka ng on time. So, yun yung pwedeng i-considera nung nag-evaluate ng iyong kung uutang ka uli. Pangalawa is kung ano ba yung mga history ng mga nauna mo pang loan sa home credit. Bawa, una mong loan gadget, okay naman, merong ilang delay lang, ilang buwan, kung nagkaroon ng cash loan. Yung nga pala, dito hindi naman niya in-indicate kung ito ba ay gadget loan or cash loan. So, minsan kasi sa gadget loan, medyo naman sila medyo lenient at medyo pero mahigpit sila pagdating sa cash loan. So, talaga makikita mo pag medyo nahuli ka, ang kulit-kulit niyan. Lalo na ngayon, na-experience ko, meron kang text, na mag-due date ka na, meron naman, pagdating mo ng, sa email mo, meron kang marireceive na, malapit na yung due date mo. So, chances din, sa araw nung dapat ka na magbayad, makaka-receive ka ng text or call. Tapos, lalo na pag na-delay ka ng 1 araw or overdue ka na. So, makukulit talaga yan maningil. Ngayon, sa history, kung ako mag-evaluate, kung ako sa akin na lang, kasi depende nga sa evaluator, siguro pwede ka pa rin umutang. Depende kung mas lamang yung nakapagbayad ka, hindi. Pero, sa base sa sa mga experience ko, pag may delay, syempre, minsan na-delay din. Kinukonsidera din kung gaano nga kahaba. So, minsan, kakatapos mo lang, tapos mangungutang ka uli. Ay kita nila, baka kinakapos na to. Yan iisipin ng evaluator So, wag muna natin siyang pahiramin kasi baka di makabayad. So, yun yung pwedeng i-considera ng mga evaluator kung approve ka o hindi. Diba? So, minsan naman, pag nakita naman na okay, di approve. Pero, ang suggestion ko, kung kailangan mo talaga yung gadget man or yung cash loan, mangutang ka pa rin. Tapos, dun mo malalaman. Kasi, hindi mo malalaman kung sabi nga kung hindi mo susubukan. So, kung kailangan mo talaga, hindi mangutang ka. Diba? Tapos, antayin mo kung ano yung magiging kung approve ba o hindi. Okay? I hope nasagot yung tanong na yan. Ngayon, gaya nung pangako ko nung nakaraan, o nga pala sa mga bagong visitors at mga subscribers ko na, in-announce ko na every week, magkakaroon po ng 2 upload. Isa po yung ngayon na rin, Wednesday ng 8 a.m. and Saturday ng 8 a.m. So, yan na po yung magiging schedule nung regular upload. So, pero pwede naman po magkaroon ng mga uploads sa ibang mga araw. Depende kung kailangan talaga masagot yung tanong, di ba? So, pero yung 2 videos per week, yun na po yung regular na upload ko. So, ini-invite ko kayo kung meron kayong tanong, mag-comment lang kayo sa video na to para sa susunod na mga videos ko, masagot natin yung inyong mga tanong. Okay?
At sabihin nyo na rin kung gusto ko rin kasi malaman kung taga saan kayo. So, i-comment nyo sa comment section kung saan lugar ba kayo, kung nasa taga Pilipinas o saan parte ng Pilipinas, or kung kayo ay nasa ibang bansa. Okay? Ngayon, shoutout ko yung mga nag-comment dun sa last videos ko, at sasagot na rin tayo ng mga tanong na kinoment dun sa video ko nakaraan. Okay? So, sabi ni user yung 1W, una, "Hi sir, pwede po ba maripan yung bayad sa OLA kasi sobrang na bayad?" Yung OLA po, ibig sabihin po yung online lending app. So, ang nangyari is, sobra yung bayad. Pero, usually, sa experience ko sa OLA, hindi na yan na ibabalik. Maliban na lang kung mag-a-apply ka uli ng loan. So, halimbawa, may sumubra na 100, 200. Lalo na kung medyo malaki yung nasobra, di ba? So, kontakin mo talaga sila para maisingil. So, pwedeng i-invite ka nila na utangin uli, tapos ima-minus na lang dun yung sobra dun sa tubo. So, yung refund ibabalik, medyo malabo yun kasi naisend na eh. So, yun na nakita ko. Pero may chance naman talaga na sabi mo na, send na lang po ulit sa GCash kasi hindi po ako mangungutang ngayon. So, pwede yun. Diba? So, ibang usapan yun. Pero, medyo duda ko na ibabalik din kasi. Diba? So, pangalawa yung 9B yung dulo. "Hi Kuya Teps, good morning. Tagal ko na nag-aantay. Video mo, buti nakita ko." So, actually, siya yung unang nag-comment sa video ko this 2024. So, shoutout sa'yo. Ang nakita ko lang kasi yung P9B yung dulo. So, kung sino ka man, ay shoutout sa'yo. Pangalawa kay Bam de Los Santos. "Hello po, pwede po magpaturo paano i-delete yung account. Laki po kasi gumamit ng limit. Hi, TY po." So, medyo hindi ko masyadong na-gets lahat. Pero, kung i-delete yung account, ay, syempre, hindi ma-delete yung account sa kung OLA man itong tinutukoy mo or kahit saan. Kasi, nandun na yun sa database. Lagi kong inuulit sa mga previous videos ko na hindi na-delete yung account or yung record. Yung app, pwede mong uninstall, disable, ganyan. Pero, once na nag-send ka ng information dun sa OLA, nag-fill up ka, tapos na-approve, nandun na yun sa database. Plus, kinukuha niya din nung application yung listahan or yung contact list mo. So, yung account mo ay naka-connect doon yung mga contact list mo. So, kaya nangyayari merong mga napapansin nyo na bakit tinatawagan yung mga nasa contact list kasi naka-connect yun. So, pag hindi ka nagbayad, even though wala kang consent na tawagan sila, na pinapayagan mo na tawagan ng mga OLA agency or ng mga collector itong contacts mo, pwede nilang pakialaman yun. So, once na nandun sa master database, makakapag-delete lang dun yung may mga access dun sa database or mga admin. Pero tayo, wala, it's beyond our control. Okay? Ngayon, kung kasi siguro mag-comment ka uli, kung mapapanood mo ulit yung kasi may sinabi ito, gumamit ng limit. So, hindi ko alam yun. Paki-clear na lang kung ano yung tanong mo sa huli na yun. Pero yung pag-delete, nasagot ko naman kanina. Ngayon, yung transfer naman, pay to Charlon 8740. Ang tanong niya, transfer PayPal to GCash, di nag-reflect sa GCash. Okay? Ba't kaya ganun, Lord, sabi niya. So, chances is, baka magkaiba yung information. Minsan kasi, ang number, information mo, magkaiba. Address, email address. So, pwede yon. So, pag PayPal to GCash, usually, is i-follow up mo dun sa PayPal. Kasi sila yung magdi-deliver nung pondo
mo sa GCash. Pag sinabi naman ng PayPal na na-deliver na at nasa GCash, double check mo rin, baka maling GCash number yung na i-type mo, 'di ba? So ako, advice ko dati, kahit sa CoinSpeech, kahit saan, kung ano yung ginamit nyo na information sa PayPal, halimbawa, ano yung name, address, contact number, email address, diba? Same lang din yun dun sa GCash mo or sa ibang mga account mo. So, ang pinaka-safe yan, na hindi ako nagkakaproblema, yung practice ko is, kung ano yung nasa, bawa, meron akong UMID, kung ano yung nandun sa UMID, kung paano tinype, halimbawa, kung ang street ST lang, ganun na ganun mo itatype yon sa mga fill-up forms. So, pareho, para pag tinignan din, ay, okay, siya nga to. Tapos, tinignan sa isa sa GCash account mo, ay, siya nga to. Tapos, ito yung ID. Pare-pareho lang. May consistency. So, pag hindi kasi consistent na dito, tama yung name. Tapos, ba't nagkamali ka pala sa iba pala yung may middle name mo, pero usually hindi naman kasama. Bira natin, iba yung email address na ginamit mo. Tapos, ibang mobile number ginamit mo sa PayPal kesa dun sa GCash. Wala, isa smart number. Dito naman, load number, or isa yung old number mo naka-register dito, tapos wala ka na palang access doon. Tapos isa naman yung bagong bili mong SIM card na number ang ilagay mo. So doon nagkakaroon ng issue, di ba? So chances din, baka niisip ko ngayon, baka dalawa yung GCash mo. So double check mo, baka ang nailagay mo yung current GCash account mo pala, meron ka pa palang isang account na GCash na kapareho dun sa PayPal account mo na number. So doon na i-send, 'di ba? Pangalawa is pag nagkakaroon kasi ng problema yung PayPal sa pagsisend, nire-reverse nila 'yon. I-reverse nung yon. So mababalik din sa PayPal account mo, 'di ba? So 'yun ang nakita kong mga maaaring posible bakit hindi nag-reflect sa GCash. At syempre, minsan na-try ko naman kasi mag-send ng PayPal to GCash. Usually, real-time din naman. Pero, baka may mga instances na nagkakaproblema, katulad ng sinabi ko kanina. So, magbigay ka siguro ng half day or one day. Tapos, pag hindi, mag-reach out ka dun sa support ng PayPal. Okay, next is kay Demonyo XY3KI. Paano pamalagin kung lagi namang hinahanap ang face scan sa bagong device? Hindi ko lang kung paano to siguro. So, ang tingin ko is ang face scan sa bagong device. Paano kung magpapalit siguro to ng ng device niya. Usually na-recognize kasi ng OLA or ng siguro sa home credit din na ito yung device na ginamit mo sa pag-apply ng ng tala, ang credit, 'di ba? Kasi ngayon, nag-install ka naman sa another cellphone, 'di ba? Tapos laging hinahanap yung hindi may laging kasi hinanap yung face scan sa bagong device. So, usually, pag ganyan, para hindi naman komplikado, lagi kong ginagawa is mag-reach out ka agad sa support kung anong app man yan. Para at least, rekta na agad, hindi na ako maghula-hula kung, ay, ba't ganito? So, expect nyo nga lang, mag-expect ka na minsan 24 hours to 72 hours or 1 to 3 business days. So, sila na mag-reply. Depende sa volume ng mga nag-inquire tsaka sa staff naman, di ba? So, I hope kung ma-detalye mo yung kung ano yung talagang buong problema, may ikukwento mo, i-comment mo lang dun sa mag-reply ka para masagot natin yan. Sunod naman kay user
yung B2D. Sir, pwede po patulong po kasi scam din po ako, nag-send po ako ng 12,367. So, base nga dun sa sinabi ko dun sa last video ko, meron dun mga notes from GCash na hindi na ma-refund yan. Diba? Pumpasok dun sa sinabi ko nakaraan. Paki-manood na lang uli. Pero yung buod nun is hindi siya ma-refund kung nagkaroon ng legit na transaction, 'di ba? Or na-hack ka rin kasi sa mata ni GCash ikaw pa rin yung nag-login kung ikaw may-ari ng account, pero yung hacker pala tapos nag-send ng money sa ibang GCash account or ano man ang pinagagawa ginamit sa transaction. So, unfortunately and sad to say, malaki ang chance na hindi na po yan mababalik. Okay, parang sabi ko nga nung nakarang video, learn it in the hard way, diba? So, ingat-ingat talaga. Mas maigi na yung mag-double check, triple check bago i-send. Ako nga minsan ginagawa ko, para, magsisend muna ako ng number. Send ko sa number, piso lang muna. Send ako piso. Kasi, di ba, minsan, ito ba yung isisendan ko? Unari, magsisend ako ng 20 mail or sabi mo ng 10 mail. Kung sinin mo yun, kahit nasabi mo 1,000, 2,000, malaki na rin yun, di ba? Magkamali ka lang ng isang number. Minsan may mga hindi nagbabalik ng na wrong send, di ba? Tapos, sa mata ni Google, legit transaction. So, kahit minsan tawagan mo, hindi na sumasagot. Ang papabalik naman. Swerte mo kung binalik dahil hindi nila inaangkin yung pera na hindi sa kanila. So, yun ang ko. Ang gawin mo, mag-send ka muna ng piso. Tapos, minsan may ganun makwento ka lang, di ba? Medyo mahaba na, pero may isang senaryo na kung saan ay nag-send ng itong pangalan ng kausap niya. Sino yan? Ganyan. Yung kausap niya, si mari pa babae yung pangalan. Mari, Juana. Juana. Tapos, nandun sa may, na magsisend ka na sa GCash. Ibang letter ang pisa, letter S, di ba? Ibang pangalan. So, magdududa ka na. Alam ko ba ikaw to? Minsan, pag ganun na, hindi sa yan, mag-send ka sa ko, sa tita ko yan, pangalan, si tita, ganito ang pangalan. So, magdududa ka na. Hindi pwedeng ganun. Bakit? Dapat kung ano yung sino may-ari ng transaction, di ba? So, yun, may ganun mga senaryo. At least, kung piso lang mai-send mo, napindot mo yung yung send button, piso lang, hindi masakit sa di ba? So, tsaka ito sinabi ko na rin, laging magduda meron sa mga online transaction, sa online store na nakita mo sa Facebook or sa ibang mga platform. So, ingat talaga, di ba? Kasi once na yan na-send mo na, wala ka ng control doon, di ba? So, next is yung kay ZM2W yung dulo. Boss, mabalik po na pa po kaya yung pera ko sa GS may transact. So, same lang din to. Kung hindi, pareho lang pala sila na na-scam So, pakinood na lang yung video ko nung nakaraan at masasagot yun. Kasi yan yung bagong update ng GCash dahil sa dami ng mga na-scam at mga hack sa GCash. Actually, ang GCash isa sa malaking maraming users talaga ng na gamit. Medyo yun ang napansin ko lang naman. Sana makahabol din si PayPal si Paymaya, di ba? At magkaroon pa ng ibang mga player na pwede na katulad ng GCash para hindi basta-basta monopolya. Anyways, ibang topic naman yun, pero I hope nasagot ko yung tanong niyo. At kung may tanong po kayo, inuulit ko, ay mag-comment kayo sa video na ito at sabihin nyo rin kung
Kung wala naman, sabihin nyo kung taga saan kayo. Okay? At I hope nasagot ko po ang inyong mga tanong at hanggang dito na lang po at marami pong salamat.